Naligtas sa Romblon ang isang mangingisda na stranded sa gitna ng dagat. Halos 15 oras na nagpalutang-lutang sa karagatan bago nasagip ng otoridad. Sa Davao del Norte naman, napadpad sa dalampasigan ang isang balyenang may haba na 47 talampakan. May report si Ivan Marina. Sa video na ito, makikita mangingisdang si Robert Ribot na lumalangoy sa gitna ng dagat na sakop ng Sibuyan Island sa Romblon. Halos 15 oras siyang nagpalutang-lutang sa tubig matapos mabutas ang sinasakyan niyang bangka dahil sa malakas sa alon. Buti na lang at nakita siya ng mga crew ng isang roro vessel. Hinagisan siya ng salbabida at iniakyat sa barko. Ginaw na ginaw si Ribot dahil sa sobrang tagal ng pagkakababad sa tubig. Inilagay siya sa stretcher sa kanilapatan ng paunang lunas. Dinala rin siya sa ospital kung saan siya nagpapagaling sa ngayon. Pinalaya na ng korte sa Puerto Princesa, Palawan ang 12 Chinese na kinasuhan ng poaching. Nahuli ang mga mangingisdang Chinese noong 2013 matapos sumadsad ang sinasakyan nilang barko at nakumpiskan daan-daang mga frozen na balintong na pinaniniwala ang kinuha nila rito sa bansa. Inatulan sila ng 10 hanggang 12 taong pagkakakulong pero pinawalang bisa rin ito ng Court of Appeals dahil wala umanong sapat na ebidensya laban sa kanila. Dismayado naman si Tubataha Park Superintendent Angelique Songco sa naging desisyon ng korte. Plano nilang iakyat ang kaso sa Korte Suprema. Isang pampasabog ang na-recover ng militar sa Barangay Sandab, Butig, Lanao del Sur. Ayon sa commander ng 103rd Infantry Brigade, nakatanggap sila ng intel report na may bombang nakatago sa sasakyan nakapark sa isang moske. Pagdating nila roon, tumambad ang isang bag kung saan nakatagong isang 81mm mortar. May mga nakita ring papel na may detalye ng umano'y planong pambobomba. Hinala ng militar, posibleng pag-aari ito ng Maute Group. Pinagkaguluhan ng mga residente ang nabuhalang balyena na napadpad sa dalampasigan sa Samal Island sa Davao del Norte. Tinatayang 40 talampakan ang haba nito at may bigat na mahigit 18 kilo. Buhay pa nang makita ang sperm whale pero tadtad ng sugat ang katawan nito. Dahil mahina ng katawan ng balyena, binawian rin ito ng buhay. Base sa pagsusuri, namatay ang balyena dahil sa iba't ibang basura na nakain nito sa dagat. Nakita sa tiyan nito ang mga basura tulad ng kahoy na may pako, plastic, fishing nets, basket at hook. Nagsuot naman ng itim na t-shirt ang mga estudyante at guro sa mga paaralan sa Bontoc Mountain Province bilang pagtutol sa death penalty. Naglagay pa sila ng tarpaulin sa harap ng mga Catholic school. Ayon sa principal ng isang paaralan, gusto raw nilang matatak sa isipan ng mga high school students na mali ang pagpatay sa tao at ang Diyos lang ang may karapatan na bawiin ito. Hinimok naman ng mga pari ang bawat isa na ipinalangin na huwag maaprobahan ng death penalty at mahinto na rin ang umano'y extrajudicial killing sa bansa. Sa Tacurong City sa Sultan Kudarat, patay ang 17 anyos sa Sirenel Banda matapos makuryente habang nag-aayos ng Christmas tree. Kritikal naman ang kanyang kaeskwela na si Laureano Baroquillo Jr. Pinapaganda raw ng magkaklase ang kanilang Christmas tree para sa isang contest nang isaksak ni Banda ang dekorasyon sa extension wire at makuryente. Hinila siya ni Baroquillo pero nadamay rin ito. Dinala sila sa ospital pero dead on arrival na si Banda. Nagpaabot na ng tulong ang pamunuan ng paaralan sa pamilya ng mga biktima. Ivan Mayrina, GMA News.